Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Times Fishard. And for today's video mga gar ay isisilipin natin yung mga isda natin. Since nabanggit ko nakaraan sa ating last video na nag-ayos tayo ng ating mga setup, syempre nag-ayos na rin tayo ng ating mga isda. So nag-sizing tayo. So yung iba mapagkikita nyo, mapapansin nyo na talaga kung ano yung meron dito sa ating fishard. So dito naman tayo sa ating unang rack na to. Yun, ito yung bago nating setup na mga trapand. Yun, dito ito yung mga male ng ating Waikisi. Ayan, kung mapapansin yung mga gar, ayan, naninilaw-nilaw yung mga buntot mga gar. So ito yung anak ng ating albino Waikisi. So dahil albino genes sila, pagka nanganak ito pwede kang magkaroon dito ng albino na produce. Ayan. Pero hindi gaano malaki yung chance. Ayan. Pero naniniwala ako na meron. Ayan. Ang gulo Tapos dito sa pangalawa, ito hindi ko to ginalaw Kung ano yung meron dito, ito lang talaga sila. Mga natin, Dark Knight. So baka meron may gusto nito, pwede na to sa 200 lahat. Ayan, 200 lahat, pwede na to talaga. Ayan, kasi binigay lang naman sa akin to, yung breeder nito. Tapos yan na lang din naman ang natitira. So baka merong trip nito, halo-halo na yan, male at female. Baka pwede na sa 200 yan. Tapos dito yung pea-dirt natin. Ito yung pea-dirt natin na una nating tinanggalan ng mga male. Yun pea-dirt ko pa yan. So tinanggalan ko to ng mga male na medyo, kasi unang lumaki dito yung mga male, tinanggalan ko. Ang problema, para silang na-stress na may namatay dito. Pero kumakain lang din naman sila, hindi naman sila ganun ka talaga. Pero sana nga maraming mabuhay kasi na-stress sila siguro nung pinagtatanggal natin yung mga male. Kumonte nanibago. Siguro na-miss nila yung mga tinanggal sa kanila. Medyo ayan pero okay lang din naman. May nakita lang ako namatay dyan kanina, ninang umaga. Tapos ito, yung MSSBT natin. Ito mga female na to lahat. Sinizing ko na, tinanggal ko na yung maliliit, tinanggal ko rin na rin yung mga male. So, mga female na lang to natira. And yung isang natin, albino Waikisi na female na maliit, yan, sinama ko na dito. Kasi almost magka-size lang naman sila. Para hindi siya kumain ng space. And mga female naman yan, kaya hindi naman yan sila dyan magano. Tapos ito ang ganda nito kaso wala kasi siyang partner Anak yan ng ating Santa Claus. Ayun ganda. Alos ibang strain na siya. Hindi na siya Santa Claus. Ibang strain na siya talaga. Yun, hindi ko to ginalaw kasi mix talaga to siya. Ayan. May tinanggal lang ako dyan na isang male. Ayun. And ito, yung medyo maliliit natin, na sizing natin ng mga MSSBT, dito ko nilagay. Ayan. Medyo maliliit ito sila. Ayun, pare-pareho lang sila ng sizes halos. And hindi pa to natanggalan ng male kasi hindi pa masyadong kita. So diyan ko na sila nilagay. Dito tinanggalan ko na rin to ulit ng mga male. Ito yung masisiba talaga natin ng mga Santa Claus. Mga ribbon and ribbon jeans yan. Halo-halo. So pag may nakita akong male dyan, tinatanggal ko ulit and sineseparate syempre. Tapos yung mga medyo maliliit talaga yung parang hindi na makakahabol, kinal ko na. And yung ating RDSS, ayan may RDSS tayo solid ayan, medyo maliliit pa sila. Tapos nilagay ko lang dito 5 lalaki yung nakikita ko dito. Ito dalawa maganda ayan yan, diba? Ang ganda ng pattern, kulang na lang yung katawan ayan. Tapos ito lang laman, kasi ito wala ring laman, so hahanapan pa yan ng laman. Tapos ito ang ating mga ABT. Ayan, meron tayong nakuha ulit na ABT na 3 male doon sa mga pinapalaki natin. Merong 3 male na lumabas. So kinuha na natin yun syempre. And yung isa nating male dyan, ayan ang ganda ng buntot niyan lapat niyan, ayan siya malapit. Ayun siya yan. So ang ginawa ko niyan, pinartner ko siya dito. Ayun, pinartner ko siya dito. Saan na ba yun siya? Yun siya Yan, pinartner ko dito yung male na yon kasi ang ganda ng male na yun Pinartner ko siya dito. Ayan, ito ang ganda din Ting, titing, titing. Ayan. Kaso, alam ko female siya Ayan, alam ko female siya. Ang problema, wala akong nakikitang itim sa kanyang tiyan. Ayan Sa inyo gar, ano ba yan? Male or female? Kasi wala naman siyang extra na parang extension sa kanyang tiyan. Pero wala rin ako nakikitang itim sa kanyang tiyan. Ano kaya to siya? Ha? Tomboy ka ba? Magsabi ka ng totoo. Ganda niya sana. Ang lapad ng kanyang
buntot. Ayan o. Ayan. Hindi ko alam kung male ba yan o female. Ayan o. Ayaw ko. Basta, nilagay ko dito yung male ko na maganda din. So, halos same niya din ng buntot, no? Bukang-buka din. Nilagay ko dito. Ang problema, inaway niya and nagkanda sira-sira yung buntot. So, kung makikita nyo, mapapansin nyo yung male na yon, no, nasira-sira yung buntot niya. And bago pa siya mamatay, no, kinuha ko na lang siya and sineperate ko na muna para makarecover habang pinipigure out ko to kung ano ba to talaga, lalaki ba yan or babae. So, ayan na. Siya na lang na muna dyan. At least okay lang din naman siya. And dito, yung dalawang Dark Knight natin dito, inaluan ko ng 3 Waikiki, no, na male. Ang problema, namatay yung dalawa na yon and natunaw na sila, kinain na sila ng, hindi ko nakuha yan kasi kami, sumama ako sa team building namin sa office. Yon, sumama ako ng 2 araw. Pagbalik ko, yung 2 Dark Knight na yon ay tunaw na sila. So nahiya na akong kuhanin, nahiya na akong agawin sa mga kuhol. Hinayaan ko na lang nung naubusin. Pero syempre, itong 3 to, delikado na to. Ayan. Dahil maliliit lang din naman sila, hinayaan ko na lang dyan. Ayan. Tapos ito yung ating bad news dito. Bad news na nangyari. Meron tayong 3 maganda na albino Waikiki na male. So, kaso wala lang tayong mga female. Kaya ang ginamit ko yung isa, so dapat meron pa akong 2 na natitira na magandang klase, no, na albino Waikiki. Ang problema, nagkasakit yung isa. Nagkaroon siya ng fin rot and hiniwalay ko siya, syempre baka madama itong isa, and nilagyan ko na to ng methylene blue, yung tubig nito, para hindi kumalat, no, ma-disinfect agad. And ito naman dito, itong isa na to, naging aggressive, no. Hindi ko alam kung bakit kasi matagal naman silang magkakasama, bigla na lang tong naging aggressive and ang nangyari, no, napatay niya yung 2. Ayan, so nangyari, so siya na lang yung mag-isa dito, solong-solo niya na yung tank. So nag-groom na siya dito. Ayan, nag-groom na siya kasi pinatay niya na yung 2. Langya, sayang yung 2 na yun na albino Waikiki na male. Ayan. Pwede natin sana yung ibenta, tapos partneran natin ng Waikiki na female na albino genes, no, para medyo ganda sana yun. Yan, malaki sana yung chance na maka-produce sila ng albino Waikiki since albino yung tatay. Isa din sa natutuwa ako dito sa mga isda ko ay itong grupong to. Yan, mga ribbon yan sila, and ribbon genes na Santa Claus. At saka may isa akong gusto talaga dyan. Sana ba yun siya? Ayan, o, pulang-pula na yung, kitang-kita na yung pagiging niya, Santa Claus. Ayan, tapos ribbon pa. Ayan siya, mga takbo-takbo. Ang haba ng kanyang ribbon. Sa susunod, no, try natin yan, kuhanin at ilagay natin sa viewing tank. Kung ano ba talaga yung itsura niya sa viewing tank. Kasi ito, top view ito. Ayan, o, nanunusok pa. Nagyayabang ng kanyang mahabang, ayan, o. Yan, ganda, diba? Tapos dito, no, yung mga MSSBT natin, meron na naman tayong mga bagong mga nahiwalay na mga male. Yan sila, dami. Ayun, dahil nahiwalay na natin yan, mabilis na yan lumaki. Mahigit 10 yan, no. Tapos yung dito natin, yung mga ABT natin na mga female. Ayan. So, ang ating mga male nito ay konti lang. So, madami yung female natin, no. Mapapansin nyo. So, pagka may mag-avail ng ating albino blue topaz, so madami tayong may bibigay na female. Ayan, dami. Manawa kayo sa female dito. Pero ganyan pa lang sila kaliliit. Ayan, no? Kasi yung mga malalaki niyan, nabili na sila, nauna na silang nabili. Yun. Tapos dito, ayan, Santa Claus din. Yan. Pero ito, mga mga non-ribbon. Mga non-ribbon, mga ordinary lang talaga. And, ayan, may mga medyo white na, meron ding red, ayan. Pero mga Santa Claus yan sila. Ganyan naman talaga itsura ng Santa Claus. Hindi naman yan talaga. Meron medyo green, yan. Yung Santa Claus kasi, yan siya, mixture talaga siya ng kulay. Ayan, na nag-resemblance ng kulay ni Santa. Yun. Tapos ito, yung mga fry ng Santa Claus natin. So yun lang, yung overall natin ng mga isda ngayon. So medyo na-sizing na natin, no? Natanggalan natin yung mga maliliit. Yung medyo maliliit kasi, sinama ko na sa kal. Tapos yung iba, pinakain ko na sa akin mga monster fish. So mapapansin nyo, medyo malalaki na yung natitira. Tulad dito. Yan, yung HBR RT natin, may makonti na lang ng mga maliliit na natitira, pero halos yung mga maliliit ay kinuha ko na
Tapos nilagay ko dito. Pwede na itong ikal eh. Ikaling ko na to sila. Ito na lang yung ating talagang papalakihin at baka mabenta pa natin. So meron tayong bakante dito, dalawa. Yan, bakante to, bakante din to. Dami tayong bakante ngayon. Pa dito. Ito lang yung pinagtataka ko dito. Ayan. Ito yung ating tuxedo koi, ito ay na short body. Pero isa lang maganda dyan. Kung dito ka titingin, no, sa ano, side, ayan, mapapansin nyo clamp yung fins ng isa. So pangit na, 'di ba? Tapos ito, ayan, ito lang yung isa, yung medyo okay. Ito. Yan, imagine. Kaso ang ano dito yan dito nakalagay. Yan. Dito dati yan nakalagay. Tuxedo koi short body na 'yon. And may kasamang 3 female 'yon. So pagkatapos kong nilinis, no, ito, nawala yung female. Hindi ko alam kung saan pumunta. Hindi ko naman nakitang namatay kasi kinahapunan lang naman. So ibig sabihin kung namatay sila, dapat nandyan lang sila sa ilalim. Hindi pa dapat sila ganun na nabubulok talaga. Or hindi naman sila kaagad-agad mauubos nun ng mga kuhol. So inanap ko, hindi ko talaga nahanap. Siguro tumalon. And ito na lang yung natira. Yan. Wala na tayong female. Ito sanang isa okay eh. Isa lang naman dyan yung clamp na fins. Ito, clamp yung fins nito. Pero maganda sana yung kanyang pagkakakap. Ayan. So dito ko lang sila muna nilagay. Ayun. Pag dito kasi banda, mabilis ito mag-green. Kaya constant natin itong papalitan ng tubig talaga. Ito ready na to. Tinesting ko na to, no. Doon sa huli nating video, nilagyan ko na to ng testing. Na-testing na yan siya. Tapos ito, meron na yan ditong maliit din. Ayan siya. Hindi naman siya namamatay. Kanina pa yan dyan. So, plano kong lagyan ito ng isda. Ayan. Siguro moli. Kasi orderin ko na yung moli. Pipikitan ko na lang. Medyo may kamahalan. Ayan. May kamahalan yun eh. So, dito natin siya ilalagay. Dito. Yan. Dito or doon. Pwede rin doon. Para medyo tago. Ayan o. Dito. Dito wala rin tong laman eh. Tapos may mga kitikiti na. Tapos ito, yung aking planted, pakita ko na rin. Yun, bumaba na yung video natin. Yung planted ko, ayan. Yun o. Looking good yung mga maliliit natin dito na Waikisi. Yan, kaso medyo itim kasi yung nilagay ko dito. Kaya hindi rin sila masyadong kita. Ayan sila o. Yan, linaw, diba? Malinaw talaga pag planted. Tapos gumaganda yung mga halaman natin. So, ang ginagawa ko dito ay inaabangan ko lang kung parati ko lang chine-check kung merong hair algae na namumuo sa ilalim. Tapos tinatanggal ko kasi yun ang magpapagulo yung hair algae. Yun. Tapos dito, no, kung merong gustong mag-avail ng ating Santa Claus, ayan. May mga available tayo na female Santa Claus dito, lalaki. Yan, lalaki ng mga female Santa Claus natin dito. Tapos nandito yung mga male natin, yung pinakita natin kanina. Ayun, depende kung ano yung i-avail nyo. Itong ribbon jeans or yung non-ribbon. Ayun. So, hanggang dito na lang yung video natin mga gar. So, kung meron kayong gustong i-avail ng mga isda dito sa ating fish yard, mag-message lang kayo kasi sobrang mura lang yan ang ating mga isda. Lalo na itong mga Waikisi natin. 30 pesos lang isa niyan. Ayan. Yan, mga Waikisi natin na yan. 30 pesos lang yan isa. So, ang problema lang dito, hindi tayo nagsi-ship. Yun. Wala tayong shipment wala tayong nationwide na bali ang nakaka-avail lang talaga ng mga isda natin yung dito lang sa malalapit. Kasi hindi tayo nakakapag-ship ng LBC. Ayun. Merong nag-suggest JNT, kaso mahal talaga yung JNT. Mahal yung kanilang shipping, tapos magsisinungaling ka doon. Bali ang sasabihin mo lang ay fish food, pero ang totoo ang laman ay fish. Live fish. So ayoko magsinungaling, kaya yan, ito na muna. So try na lang natin ngayong taon na asikasuhin ng ating permit para makapag-ship na rin tayo. Siguro pagka magkaroon na tayo ng mga quality talaga ng mga isda. Yan. So yung mga isda natin kasi mga mga budget meal, so wala ka masyadong i-expect sa mga budget meal natin. So ang nangyayari dito, kung makaka-avail ka ng mga ganito, nasa sayo na yung pagpapaganda talaga. Ayun. So hanggang dito na lang yung ating video mga gar. Hanggang sa muli, ito yung Kuya Tems na nagsasabing, to God be the glory. What they don't do.